Bismillahirrahmanirrahim. May nakita kong post. Ito siya. Kumbaga sinasabi niya na sa English ay puro you. Pero sa Arabic, anta, anti, antuma, antum, antun na. Allahu alam. Di ba sa English din, pag kausap mo ang isang lalaki, ay gagamitin mo ay you. Kung kausap mo na naman ay isang babae, ay gagamitin mo ay you. Kung dalawa, you. Kung maraming mga lalaki, you. Kung maraming mga babae, you. Ganun ba yun? Kumbaga, yung you ay 3 in 1. Pero sa Arabic, ay kung ang kausap mo ay isang lalaki, ay gagamitin mo ay anta, ikaw, which means anta, ikaw. Kung babae na naman, ante. Kung dalawa, antuma. Kung maraming mga lalaki, antum. Kung maraming mga babae, antunna. May nagsabi, sabi niya, mas mahirap daw yung Arabic kasi mahirap at saka maraming rules. Kagaya ng sinabi natin kanina, you ay 3 in 1. Pero sa Arabic ay, ano ba yung sabihin? Ano ba yan? Ano ba yan? Pero yun nga, pero sa akin, para lang sa akin, Allahu alam, ay depende sa pinag-aralan ng tao. Katulad ko, alhamdulillah, hindi naman ako gaano marunong mag-Arabic, pero alam ko yung mga rules na pakunti-kunti. Pero sa English ay wala akong alam-alam. Ang sagot doon, sa nagsasabing mas mahirap daw yung Arabic, ay yun ang sagot ko. Depende sa pinag-aralan ng tao. May mga taong master na sa English, may mga taong mayroong naman sa Arabic, may mga tao naman marunong sa kanilang dalawa. Mashallah. Sana napulutan ng aral ang natapik natin ngayon, yung mga anta, ante, antuma. Inshallah subhanahu wa ta'ala, next class natin ay dadagdagan natin yun, abot na naman sa mga absent. Kasi yung tinapik natin ngayon ay yung kausap mo. Ay paano naman yung mga absent? Inshallah subhanahu wa ta'ala, ako'y nanggigigil sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.